Una sa ating mga balita, ipinaliwanag ng isang legal expert ang kasong Crimes Against Humanity na kinaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Gab Villegas ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Sumalang na nitong Biyernes si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court dahil sa reklamong Crimes Against Humanity dahil sa madugong drug war noong kanyang administrasyon. Pero ano nga ba ang Crimes Against Humanity? Ayon sa Article 7 ng Rome Statute, ang Crimes Against Humanity ay malawakan o sistematikong pag-atake laban sa civilian population. Ayon sa Dean ng University of St. Lasal College of Law sa Bacolod City na si Attorney Ralph Sarmiento, layo ng nasabing kaso na parusahan ng mga nasa likod ng krimen. Primarily, what we are trying to protect here and what we are trying to punish are direct attacks against the civilian population. Ilan sa mga elementong dapat makita para pumasok sa Crimes Against Humanity ang dating Pangulo ang Actus Reus, kung saan sinasabing ang perpetrator ay pumatay ng isa o higit pang tao. Contextual element kung ang pagpatay ay bahagi ng malawakan o sistematikong direktang pag-atake laban sa isang populasyon at mens rea o alam ng perpetrator na ang pagsasagawa nito ay bahagi ng malawakan o sistematikong pag-atake. Dahil sa Setyembre nakatakda ang unang paglilitis laban sa dating Pangulo, mahaba ang panahon ng prosekusyon at depensa para ihanda ang kani-kanilang mga ebidensya at mga testigo. Yung charges po, kailangan nilang i-establish sa International Criminal Court that they have sufficient evidence or witnesses to establish each and every charge against the former President Rodrigo Duterte. Now, if they cannot prove that they have sufficient evidence, then it's a ground na hindi po posibleng hindi ma-confirm yung mga charges sa kanya. And kung wala pong charges na mako-confirm against sa kanya, then it will result in a dismissal of the case. Kung mako-confirm naman po yung mga charges against sa kanya, so yung mga confirmed charges po, yun po yung magiging yun po yung isasampa sa trial division or trial chamber. Pagdating naman sa usapin ng haba ng magiging takbo ng kaso sa ICC, sinabi ni Dean Sarmiento na nakabatay ito sa availability ng mga tetestigo at schedule ng korte. Gayunman, anuman ang magiging hatol ay maaari pa rin itong iapela sa trial chamber ng ICC. Mula sa People's Television Network, Gab Villegas para sa Balitang Pambansa.